talaga. Ay, You just feel like you're on top. Yes. Sa paglalim ng gabi, ay unti-unting tumatahimik ang paligid. Habang ikaw ay mag-isa sa kwarto, ay may kung anong kumaluskos sa labas. Sobrang kaba ng dibdib mo. Hindi mo alam kung ano ang gagawin. And then, it became Coco Orange. Kung meron kang storya na na-experience o ng kung sino sa kakilala mo, pag-uusapan natin yan sa Yes Diaries, the Halloween Special. Bukas! Bukas! Bukas yan, huwag naman masyadong atat. Kasi naman, ba't ba ang atat-atat nyo kasi? Hindi ko alam ba't ang dami-daming mga atatero at mga atatera, no? Sa YD Halloween Special na sisimulan nga natin bukas hanggang Thursday. Oh, para 3 days siya, no? Parang sale lang, 3-day sale, no? So mangyari yan Tuesday, Wednesday and Thursday. Oh, magbabago ang tema ng ating usapan, ano? Yes Diaries, the Halloween Special. Kaya kung meron kang gustong i-share din na alam mo na, mga na-experience mo sa buhay na medyo tumayo yung ano mo, yung, 'di ba? Minsan tatayo talaga yung ano mo, hindi mo mapapigilan. Yung balahibo, no? Yung hindi mo ma-explain kung bakit, no? Ganyan. I-send mo yan sa aking email account, ano? Marami na nag-send actually. Hindi ko pa nga lang nababasa. Bukas, no, himay-himay natin yan. At kaninong storya kaya mababasa natin, no? Kaninong nakakatakot na storya kaya. Bukas yan. I-send mo yan sa chicoloco.yesfm@gmail.com. Malitin ko lang, ha? chicoloco.yesfm@gmail.com. Okay? Tapos, ilagay mo sa subject ang spooky! Ganun. Spooky yan, S-P-O-O-K-Y. Spooky. Yan. Yan. Mag-uusapan natin mga spooky story. Mga istorya talagang naman. Mga spooky! Hello po sa mga mukhang spooky. Hello po sa inyo, mga natatakot ngayon. Ba't ba kayo natatakot? Alam nyo, minsan it's all in the mind. No? Pag natatakot kayo, sabihin nyo lang ang spooky at hindi na kayo matatakot forever. Forever. Forever for life. Wait lang ha. 9:43 ang oras sa buong Pilipinas. Tawag na 8326165. Mag-comment sa facebook.com/Chicoloco Manila o kaya din sa twitter.com/Chicoloco_YesFM. Okay? Ay sa ngayon, dating gawin naman tayo, no? Mga usapin ninyo sa buhay, no? Sa mga bagay-bagay sa buhay-buhay. Di ko alam. May mga nagko-comment dito, bakit daw kasi last year daw, o nga no, pangatlong taon natin gagawin itong YD Halloween Special, no? On its third year, wala namang bago, gano'n. Ay hindi, may mga bago. Bukas nyo na malalaman kung ano yung bago na yan, ha? So for now, mag-send ka na muna ng mga storya mo, no? At sana hindi yung gawa-gawa lang. Alam mo, mahilig din ako magbabasa ng alam ko kung gawa-gawa lang yung kwento na yan. Kung kinapi-paste lang yan sa kung saan-saang website. Ay nako. 3 days naman siya, no? Tuesday, Wednesday, Thursday. Kasi Friday gabi nagising na. Okay.
para at least maano naman kayo, mabitin ng konti, no? Magkaroon ng excitement, magkaroon ng aabangan for tomorrow, no? Iki. Tsaka ano naman yung inginingit-ngit mo dyan? Ano naman kung wala pang Yes Diaries Halloween special ngayon? May Shelfie will save naman. Diba? Ay nako, the best ang arangkada at niyan, ang takbo ng sasakyan mo niyan. At saka sobrang napakagandang gamitin talaga, no, ng Shelfie will save dahil ginawa ito ng magagaling na Shell scientists na may active, hindi pala scientists lang. Shell scientists, dami yan, na merong active efficiency ingredients para mas magtagal kumpara sa standard fuel. So kahit na napakarami natin mga, alam mo na, no, mga dilema sa buhay, no, mga kailangang pag-isipan, pagdesisyonan, pagdating sa gasolinang ikakarga sa sasakyan, no, ay isa na lang yan. Shell Fuel Save yan. You are always making the good choice when you fill up with Shell Fuel Save. Saan pala? Hindi ko alam kung ang mga palabas sa ang mga palabas ba sa TV ngayon puro mga puro mga nakakatakot na, hindi pa? Hindi pa nagsimula. Hindi pa? O wala kayong TV? Wala na akong TV. Hindi ba ano ba naman yan? Hoy, Ceylon Ching! Nag-Halloween special na ba mga TV? Hindi pa? Wala pa? O see? O hindi, naging excited naman tayo masyado pagka ngayon. Bukas! Kasi ang ano naman nga no? Medyo saliwa nga yung pagkakalagay ng. Actually ngayong week na to yan yan usually yan magkakalabasan ng mga episodes na nakakatakot dahil ang November 1 at November 2 ay Sabado, Linggo, no? So parang late na naman kung 3 pa, no? Yung week after niyang 1 and 2, no? Anyway, and speaking of Halloween special, bigla-bigla na lang kanina, no? 'Di ba last year may pautot na ginawa dito, no? May bigla na lang Halloween costume daw. So ako pa nga yung nanalo doon. More prosthetics, more fun kami nun sa mga pagmumukha namin. Tapos ako nanalo, no? Ngayon kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko naman ngayon. Ano kaya, no? Magko-costume daw, no? Totoo kaya, no? Mag-ano ako ng sa palengke, no? Kumuha ko ng mga bituka doon, no? Tapos isabit ko sa leeg ko, no? Di ba? Yung totoong totoo. Yun nangangamoy pa. Yun nangangamoy fresh. Di ba may giniling ako dito sa balikat? Di ba, no? Kunyari, giniling nung kaaway ko doon sa kanto. Ganyan. Hindi ko alam. Sabi ni Kevin Veira, nag-Halloween special na po ang Rated K kahapon. Talaga? Kahapon daw sa Jessica, kapuso mo Jessica Soho daw. Talaga? Ay malamang next etong Sabado meron pa rin. Diba? O basta, hamon na, bukas na naman tayo na bukas eh. Bukas! Maririnig na natin ang mga mga kwentong magpapasabi sa'yo ng spooky! Ay, nako. Pero wala ngayon siguro mga kadramahan sa buhay na naman muna. Hayaan muna ng mga kapwa at mga kamukha natin na nahihirapan Hayaan muna, tulungan na natin. 8326165, ha? Namimiss ko tuloy yung magandang gabi bayan ni ni Kabayan Noli, no? The best talaga yun, no? Para sa akin, wala nang mas the best pa dun sa. Basta O siguro nung panahon na yun dahil bata pa ako, no? 90s, no? Period, yung mga ganyang. Yung sa pa yung nag-host nung show na yon. Tapos yung mga Halloween special yun, nawawala-wala siya, bigla na lang siya nakatungtong sa may puntod, no? Tapos bigla mamaya nakasabit sa puno siya, bigla. Yung bigla na yung yung biglang, di ba naaalala ko talaga yun, kaming dalawa magkapatid, nanonood kami. Tapos takot na takot kami, nagtatakip na mukha, ganyan. Tapos kapag alam yung eksena na nakakatakot na, biglang tatanggalin mo yung kamay ng kapatid mo para makita niya, tapos magsisisigaw siya doon. Tapos magagalit si Aling Elsie, ay ano ba naman kayo?
kayo ng noon, natatakot kayo dyan. Patayin niyo yung TV. Tapos, pagpapatay niyo yung TV, magtuturo ako, ikaw na, patayin mo. Ba't hindi niyo pa pinapatay? Ikaw na kasi, ikaw nakaisip niyan eh. Di pa sa mga magkapatid, no? Eksenang magkapatid. Ikaw nakaisip niyan, ikaw na. Ikaw mas matanda eh. Ikaw mas maitim eh. Di ba, ikaw magpatay dyan. Tapos, syempre dahil panganay ka, mas mauuto mo yung kapatid mo, no? Siya magpapatay. Unti-unti siyang nalapit doon sa doon sa TV habang commercial pa. Sakto, pag malapit na siya, ayan na yung palabas. Gugulat mo, wow! Tapos tatakbo si Ungas. Nagalit yung nanay. Ay, nako. Hindi ko naman talaga alam. Hello po sa mga magkapatid na ganyan. Tsura namin iping negro nung panahon na yun. Mukha kaming tanga. Tapos, dahil takot na takot ka na, si CR ka, Jebs ka, nakabukas pinto. Diba? Ayaw mo magsara ng pintuan kasi natatakot ka. Eh, syempre, alam mo may dumidyan kasi ang baho eh. Tsaka minsan, pag magkapatid kayo, alam nyo na yung utot nga ng isa't isa, amoy nyo, alam nyo yung amoy, di ba? Merong certain na amoy talaga, di ba? Ikaw ba, alam mo yung utot niya? Hindi. Kahit magkaibigan lang minsan, alam yan, katrabaho. Bakit kaya gano'n, no? Merong signature, kumbaga, naiiwan, no? Ewan? Tapos di, alam mo na, ay, nagsi-CR si Ipe. Meron dati, kasi di ba, nakwento ko naman sa inyo, ang trabaho ni si Aling Elsie bago pumunta ng Dublin, Ireland. Social sa Dublin, Ireland. Meron dumalapit sa subdivision namin na subcon, nag-a-assemble ng mga baseball gloves. Okay, na hindi dito binibenta. Wala naman nagbe-baseball masyado sa Pilipinas eh. So, ini-export. Tama, diba? So, talaga nakalagay doon, made in RP, Republic of the Philippines. So, ina-assemble, ganyan-ganyan. At in short, may rugby. Kasi kailangan ng rugby. Pero ibang klaseng rugby, hindi to yung usual na rugby na pinabibili sa heart. Hindi, iba siya eh. Ibang klase ng rugby siya. Basta, para siyang sipon. Sorry na. Sa mga kumakain, hello. Hi. Basta ganyan. Tapos, pag natutuyo, so, pwede siya ma-form ng kung ano man, bola, ganyan, or kung ano mang shape. Pag ibinato mo yun, tumatalbog talaga, no? Kasi rubber eh. Ayun nga. Yun lang. Yun lang, di na dapat kwento ko. So yun, ang gagawin ko, papatalbugin ko yun dun sa may tapat ng pintuan. Okay, papasok dun sa banyo para magtatalbog dun at magugulat siya, di ba? Yan. Umamin kayo, ginagawa nyo rin sa mga kapatid nyo. Mga kunya-kunyari pa rin, mga nagpapanggap kayo, bababait. Tapos nagpapasama sa CR yung iba, no? Habang may humihitit dito ng inhaler. Nakikita ko sinusundot niya sa ilong niya. Peram nga ako niyang, Brad. Pasok sa bibig ko. Oo nga, ang sarap kaya niya, no? Pag barado ilong mo. Meron akong pang spray sa ilong, yung nakakabasag ng bungo eh. Ay nako, 9:53. Oras natin sa ating lahat ng brand new tabo. Gamitin pang hugas ang esbaho. 8326165. Again, 8326165. Tama na yung mga kasamaan nyo sa mga kapatid nyo, ha? Kuyo, nagtitake advantage kayo porkit panganay kayo, porkit mas matanda kayo, no? Kung kala mo kung sino siya. Hello? Hello? Oh, Musta ka na? okay lang. Brad, ang tagal na natin hindi nag-usap. Oo nga eh. Huli nating usap, di ka patuloy nun eh. Oo nga eh. Ngayon, hindi pa rin. Uy, baka pag pinakita ko to. Ay, baka tumakbo kami, wag na. Ano pangalan mo? Ryan. Ryan. Si Ryan. Nag-usap na tayo dati. Opo. Teka lang, wait lang. Hanapin kita. Nasaan ako? Oo! Okay. Hala, may
Ha? May kumukulog dyan sa inyo. Ikaw si Ryan ng Cubao, tama? Opo. 21 years old, tama? Opo. Birthday mo May 16. Opo. Ang galing. Ang daming alam. Galing ko talaga. Nag-iingat ako. Baka biglang tabunan ako ng dyaryo. Hoy! Oo. Ang telepono mo maingay. Teka lang. Ayan, It's okay na so po. maingay. Okay na? Oo nga. Ulit tayo nag-uusap ay August, no? Opo. Oo nga. Medyo lagpas konting 2 buwan na. So tama na yan, ano? Okay na yan. Kamusta naman ang buhay mo ngayon? Ayun, medyo okay na medyo hindi. Ganoon? Oo. So in short, problemado ka ng bahagya. Ganyan. Oo, konti lang naman. Ikaw ba yung tipo ng taong matatakutin? Kabado lang. Kabado pero hindi naman yung todo-todong mangangamatay sa takot. Yun Ganun. naman, grabe naman yun. Hindi naman yung kapag magsi-CR ka tapos bigla kang sinumpong ng takot yung hindi na naguhugas. Ganun. Ay, hindi ako. Maraming ganyan sa bisita ko, ganyan ngayon. Yung hindi na naghugas kasi natakot na siya. Konting tunog lang, tatakbo na. Diba? Mas nakakatakot yung maamoy ka doon ng mga kasama mo. Hindi ka naghugas ka diri. Anong Sira amoy? yan. Amoy ano? Amoy si Sacred. Hoy Ryan! Bakit? Anong pinagkakabala mo sa buhay? Ganun pa rin. Ano yung ganun pa rin? Kung katulad dati, kaso sa bahay na lang. Ano ba yung katulad? Sorry, hindi ko na matanda kung 2 buwan ang nakalipas. Dahil Yung dati- ang caller ko na last week, hindi ko na rin matandaan ngayon. Dati, may work, ngayon sa bahay na lang. Oh, dati ano ang work mo? Yung pahinante. Pahinante, no? Ngayon, sa bahay na lang. Oo. Anong ginagawa mo sa bahay? Doorknob ka ba dyan? Ano ka ba Hindi dyan? ako. Tumutulong sa mga gawaing bahay. Ay, maganda yan. Oy, Yes. di ba? Mabuhay ang mga kalalakihang marunong na mga gawaing bahay. Tama yan, dapat marunong din mga gawaing bahay. Gawaing bahay, syempre. Mga gawaing bahay. Ano mang ginagawa sa bahay? Manggulo. Ayan, di ba? Manggulo. Mamburao, di ba? Manginis ng mga manginis ng magulang, yan ang mga gawaing bahay na. Sige. Hindi pa maghahanap ulit ng trabaho. Naghahanap pa naman, kaso medyo hirap. Hindi ka naman naghahanap eh. Hindi, totoo. Tapos medyo gipit. Kaya medyo Kaya hindi rin wala. makalabas. Kasi paghahanap ng trabaho, kailangan din palabas-labas ka, di ba? Oo. Oo nga. Hamot pa saan ba't ano? Ha? Wala. Sabi ko hamon na eh. Tiisin mo na. Tiisin mo na lang yan. Oy, bukas ha. Bukas. Halloween special na. Baka baka meron kang kasi Meron yung mga spooky na mga storya. bastos mo, no? Spooky. Spell spooky. S-P-O-O-K-Y. Ayan. Ang galing-galing mo talaga. The best ka. Yung mga, bukas yung mga tatawag sa atin, wala nang mga, tantana muna natin mga problema. Makiuso muna tayo sa paligid, no? For 3 days lang naman. Mga scary. Yan, scary and spooky. Spooky night. Sige na. Para makapagkwentuhan tayo Ready ka na? Okay. Salatin na natin yan, ha? Okay. At bukod sa salatin, salatin natin at saka lagyan natin ng mayo ketchup. Gano'n. Hindi ako kumakain ng ketchup. Wala kaming pakialam. Kami na nga lang Mayo ketchup. Masarap kaya yun. Ayoko ng mayonnaise, pero pag pinaghalo mayo ketchup, ang sarap na niya, no? Ay. Nagiging nagiging Thousand Island, dip. Sumusosyal, pinaghalo lang naman. Di ba? Oo nga. Siya, sige. Salatin natin, lagyan natin ng mayo ketchup ang iyong maliit lang naman na guhit ng Kapalaran. paikutin ang roleta ng kapalaran. Nakakaakit ka. Alam mo yung kanta na yan? Hindi naririnig ko lang. Ano to? Walang alam. Gusto ko ikanta ko. Anong kanta kung gusto mo? Yung dadaling kita sa lunet. Hindi ko kanta yon. Baka isipin yung kanta ko yon. Doon yun sa bandang Alon, yung kumanta ng Pusong Bato. Paborito Sila ko yun. yun
Oh, bakit? Nangingialam. Paborito din lahat ng mga bisita ko yun, no? Alam nga nila yun, eh. Yung kwek-kwek song, alam mo? Ano? Di, wala. Sige. Wala, may nasabi ka. Ano yung kwek-kwek song na yan? Yung sa Bubble Gang, Ano yun? yung kwek-kwek song. Hindi ko nga alam, kantay mo. Hindi ko alam eh. Yung konting linya lang eh. Yung yung tutusukin ko yung kwek-kwek mo gamit ang stick. Tutu- Medyo sumaya ako doon. Dahil dyan ang score mo ay 100. Yay! Nabukasan ng dos. At ito na ang natapat sa iyong ruleta ng kapalaran. Tutan. Bastos na ito! Tutan. Ito. Not. Nakakatakot. Nakakatakot naman yun. Ryan. Aus Ibon Ryan. Alitan na sa Bakit? Wala lang. Alam ko kung bakit ka naparito. Bakit? Gusto mo magpagamot ng hadhad. Wala akong adad. Sorry. Gusto mong magpagamot ng alipunga. Wala rin. An-an. Wala rin. Athlete's foot. Wala rin. Putok. Mabango ko, bagong ligo. Gusto mong magpagamot ng eczema. Nang ano? Eczema. Ewan ko yun. Hindi niya alam yun. Hindi niya alam yun, no? Tagalog lang. Korikong. Ay, hindi. Ay, may tatanong akong sakit. Ano? Yung pag sumasakit yung tagiliran mo. Pag sumasakit yung tagiliran, Tapos pag sinisikmura ka. Hindi. Tapos pag bumibigay ako, Pag dumidigay ka, sumasakit. sumasakit, tapos bumabaho paligid. Oh, hindi ah. Kailangan mo lang mag-mouthwash. Ay, iba yun. Wala. Sige na. Nararamdaman kong hindi pa ako masyadong magaling mula sa aking pagkakapaos. Oo nga, medyo naramdaman ko nga yun. Ay, wow naman. Huwag na kayong magulit Bactedol ka. dahil naubusan daw ng stock yung binibilhan ko ng pawis ng surot. Meron ako dito, 500 lang. Iyon na lang yan. Ay, ganyan ka din mag-presyo ah. Masyado kang overpricing. Isusumbong kita. Dahil akong nag-iisa at walang katulad. Ang pangalan ko ay Nat. Uy, not nanood ako ng TV, nakita kita doon. Nakita kita kasama yung mga friends mong undi. Ay, ikaw ko din nanonood ng TV, nakita din Wala kita. akong pakialam sa'yo. Hindi mo ako makikita doon dahil hindi ako kasya sa screen. Yung sa video, commercial ng video. Inaasar ka nito. Oo nga eh. Loko yan, bigyan mo lang isang matindi yan.
Bahala kayo sa away niyo. Ang akin lang ay gusto ko lang makatulong ngayon. Dahil ako nga si Nat at akong liwanag. Ako rin ang daan, ako na lahat. Yes. Ryan! Oh. Anong kahilingan mo ngayon? Meron ka bang... Wala eh. Naisip eh. Wala ka bang gustong mangyari? Gusto mo bang tumangkad, pumuti, umitim? Ano? Gumaling sa basketball? Kahit na ano? Gumaling makipaglaban. Hmm? Gumaling makipaglaban. Gawin mong specific, makipaglaban saan? Hindi, yung parang ano lang. Sa mga games. Computer games, ganun. Makipaglaban sa gay. Gusto mo makipaglaban sa gay? O sige, intelligence. Huwag mo silang labanan. Mahalin mo sila. Pangit yun. Lagot ka. Susugutin ka nila. Sige. Wala ka ba talagang gusto? Intelligence na nga lang. Gusto mong tumalino? Tama, kailangan mo nun. Meron Ah. dagdag. Sige, dadagdagan natin ang intelligence mo ng mga 12.34%. No, pwede na yan. Marami na yan. Dahil ang meron ka lang ngayon ay 9.16. Hindi ah. Mga kahalapin ko. Sobrang ka naman. Grabe. Parang ikaw naman, sobrang talino mo. Ganon talaga. Matalino talaga ako. Mana ko sa lolo ko. Tinatawanan ka ni Ryan, hindi siya naniniwala sa'yo. Ganyan talaga yan. Gagaya nga kita, may orasyon din ako eh. Sige nga, gusto ko marinig ang orasyon mo. Para ka lang dumadahak. Kadiri. No, sabi naman. Wala pa rin tatalo sa orasyon ko. Yeah. Mamaya na yan. Sige. I-remind mo ako. Ngayon muna, alamin muna natin kung paano ka madadagdagan ng kaunting talino. Sige. Nakahanda ka na ba? Handa na. Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ni Natnat? Naniniwala. Tanga, hindi ganyan. Paano ba? Kung makatanga Talino. sabihin mo na lang mali. Ay, sorry, mali. Hindi ganyan ang sagot. Ang sagot ay ganito. Opo, naniniwala po ako. Opo, naniniwala po ako. Mali! Habaan mo yung dulo. Opo, naniniwala po ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Po. Wala, 6 lang. Hindi ka nanalo. Paano mga Ano to, longest breath pa? Sa mga party ng bata, ganun. Sumali ako dyan, ako nanalo. Naka 1,232 ako. Wow, Years? ang haba ng hininga. Ganun talaga, wala kayong pakialam. Ryan! Oh? Eto na. Game. Nalaman ko na kung paano madadagdagan yung talino mo. Paano? Bukod sa Maghanda ng mga sumusunod. game. ₱100. Ay, 50 lang meron ako. Sige, pwede na yan. Paano daw yung reaction mo? Napa-yes daw siya. Pwede na yan. At bukod sa ₱50, kailangan mo rin ng library card. Pwede yung luma na. Pwede, basta magagamit. Oh, sige. Kapag meron ka na yan, tabi mo yan. Kailangan mo yan for future reference. Pag gumagawa ng thesis, nakagawa ka naman ng thesis. Hindi pa. Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman papasa doon. So, ang judgmental naman ito. Grabe na. Kung hindi ka magpapatulong sa akin, alam mo na. Kung gusto mong gumawa ng thesis, meron akong mga nagawa. Mura lang. Grabe. 2.5 lang. So, kung Tinalo mo pa yung mga nakapwesto sa rec. Sa akin sila kumukuha ng supply.
Kaya pala. Ryan! Oh, Ito lang ang kailangan mong gawin. Kumuha ng isang basong tubig. meron na. Mamaya mo ba kunin? Tapon mo na muna yan. Ano? Ito. Mamaya ka kumuha mga 1:30. Kasi medya. 1:30 ng magbubukang liwayway. Sige. Maliwanag. Oo. Pag nakakuha ka na ng tubig, kailangan maligamgam. Ay, may yelo eh. Hindi pwede. Kailangan ng temperature niya ay 32.69. Sige. Maliwanag. Maliwan. Ang kailangan mong gawin ay tumapat sa salamin, hawak ang maligamgam na tubig. Tapos, Pagkatapos, isawsaw mo yung dila mo hanggang kalahati. tapos, Pag nagawa mo na, kailangan haluin mo yung tubig na nasa baso gamit yung dila mo nakasawsaw hanggang kalahati. Kailangan hindi tumapon. do. Pag tumapon, from the start. Sabi ka nga ba ulit eh. Balik ka ulit sa umpisa, maliwanag. Okay. Yan. Meron ka lang 7 tsansang makuha ito. Kailangan mong haluin ng mga 12 times. Pag nahalo mo na, sumigaw ka ng pabulong. Ay, ganon. Ganyan. Kailangan ng isisigaw mo ay hooray! Yan. Palakas ng palakas, pero habang lumalakas, pabulong siya ng pabulong. Ha? Paano ba gagawin yun? Hey. Bahala ka na, gawan mo ng paraan. Okay, alam ko na. Pagkatapos, ay matulog ka Tapos, at gumising ka na Alas 7. bangon muna bago dilat. Hindi ko kaya yun. Dilat mo na ako. Gawan mo ng paraan. Sleepwalk. Hindi, bangon muna bago dilat. At saka ka umunat, maliwanag. Okay. Yan. Pagkatapos niyan ay madadagdagan ang talino mo kung lagi ka sa library. Yeah. Kaya pala, yun yung purpose ng library card. Dahil ako nag-iisa at walang katulad, ang pangalan ko ay Natnat. Ako nga si Natnat at ako ang liwanag. Ako rin ang daan, ako na lahat. Paalam na sa'yo, Ryan. Paalam. Mamamasyal daw kami ng mga friends kong undin. Sama. Punta kaming Resorts World, Manila. Wow! So siya, pinapapasok pala kayo doon. Doon kami dadaan sa Inidor. Star City tayo, Not. Nag-Star City na ako kanina. Ay, sayang. Libre ko pa naman. Nag-rides na ako doon. Natakot yung iba. Natakot sila. Hindi ko nakasalanan yan. Paalam na sa'yo. Bye-bye. Sinusundo na ako ng liwanag. Ryan. Mamagasan na yan, Esma. Parang may sinabi si Notnot bandang huli. Oo nga eh. Masyado May naintindihan. something eh. Ako ba? Yan talaga yan pag nakakausap ng kamukha niya eh. Wala. Grabe. Eh sabi niya pogi naman daw siya. Eh malay mo, magkamukha kayo. Sapat na daw. Okay na. O siya, kamusta ka naman ngayong gabing ito? Okay lang Okay lang? na may problema. Kuya, laksan mo yung boses mo. Na may problema. Lakasan mo pa. Problema. Konting lakas pa. Ano? Oo nga. Ayun. Konting lakas pa, dali. Kaya malakas na. Yan, ganyan. Very good. May konting problema. Tungkol saan naman ito? Family? Oh, last time ba? Ito rin ang kinuwento mo? May konti. May konti. O siya, sige. Kwento mo kami anong meron sa family. Ganito kasi yan. Nung umpisa, di ba yan nga yung sa baby ko? Kuya, kunyari, first time natin magkikwentuhan kasi ang totoo talaga, hindi ko na talaga matandaan. Huwag ka na magalit. Meron akong memory gap. Ay, sorry. Game.
Umpisa natin dun sa baby ko. May ilang taon na yung baby mo? Months pa lang. Ilang months? Bali, July eh. July, August, September. 3 months. Opo. Oh. Tapos, wait lang ah. Tapos yun, yung family ko, mother ko. Gusto naman yung family mo. Yung mother ko, may Oo. communication sa pinsan ng nanay ng anak ko. Ano? Yung mother ko, Oh. may communication sa pinsan ng nanay ng anak ko. Yung nanay mo, may communications. Sa pinsan Sorry. ng anak Alam niyo ba, bopols ako sa ganito. Pag-usapan na natin lahat, wag lang yung mga family tree, no? Yung, Sige, wag na. ang lakas ko makakabobo Basta- dyan sa mga pinsan ng Nanay ng anak ko. ever. Tapos? Tapos yun. Tapos may chismis kasi na di ko daw anak yung bata. Baka may ibang ganyan-ganyan lang. Giyagamit lang ako para makakuha ng gamit ng bata. Tapos siyempre may side ako na nagagalit din ako sa kabilang side. Tapos dumating yung araw na... Well, bakit? Ano ba datingan? Yung nanay mo naniniwala dun sa chismis na yun, ganun? Oo. Hindi naman actually naniniwala. Parang medyo lang. Medyo naniniwala lang. Oo. Okay. Tapos Kumbaga parang mas naniniwala pa siya sa chismis kesa sa sa'yo, ganun. Oo. Oh. Tapos dumating na yung time na nag-away-away na lahat. Nagalit na sa akin yung family side ng nanay ng anak ko. Nagalit na to, galit na. Tas, Bakit ba ang term mo ay nanay ng anak mo? Hindi ba kayo ngayon? hindi na. Bale, mag-isang buwan na kaming di nagkikita, pati yung anak ko. Dahil Yun nga sa nangyari. ano man nangyari? Yun nga, nagka-away-away na. Dahil Yung sa chismis na yun, tas parang... bakit ba kasi may chismis na ganyan? May ano bang pinanggalingan yan? Ewan ko, kung saan nanggaling yun. Sa lugar kung saan sila nakatera. Ganon? Tas yun, nag-text yung nanay, yung mama ng ex ko, tas yung mama ko. Hindi ko naiintindihan eh. Bakit ba chismis, okay. So ano yung chismis nga? Na hindi sa'yo, hindi Oo, talaga sa'yo baka yung di daw bata. sa akin. Bakit sila nag-aaway-away? Tas yun nga, tas nag-text na yung mama ng ex ko saka mama ko. Tas may time na umiyak yung mama ko. May nasabi ata na something. Tas nag-away-away na, sabi ng mama ko, magpalit na daw ako ng SIM, wag ko na daw sila pansinin. Siyempre, may side pa rin sa akin na naalala ko yung bata. Ayun na nga eh. Tapos kalimutan ko na daw sila, hayaan ko na lang daw yung bata. Alam mo, sorry hindi ko talaga naiintindihan. Okay, may chismis daw. At ang chismis ay hindi kay Ryan yung bata na yan. Hindi anak ni Ryan yung bata na yan. So bakit sila nag-aaway? Kung ikaw, inaamin mo naman, di ba, inaako mo, sigurado kayong pareho na sa inyo yan, no? Ikaw yung tatay niya. Naano ko naman. Kaso may talagang side na pinipilit ako ng mother ko. Ibig sabihin, hindi matanggap ng nanay mo. Parang ganon. Parang dahil hindi matanggap na nanay mo, gagawa siya ng paraan para magkahiwalay kayo, ganon. Tapos may isang na bumili siya ng kuna, yung higaan. Oo. Tapos sabi niya sa akin, sinabihan niya ako na di porket binila niya daw yung gamit, yung bata, naniniwala na daw siya na sa akin talaga. Parang maano pa rin sa kanya yon. Ba't ba hindi kasi siya naniniwala sa'yo? Ewan ko. Yun nga, ewan ko kung mas pinapaniwalaan niya yung chismis. Baka hindi ka pa naman talaga kapanipaniwala. Wala, grabe naman. Baka mukha ka naglalakad na joke. Wala. Grabe. Diba? Kasi nanay mo, sa bagay, baka naman sobrang nabigla lang yung nanay mo at hindi lang Tapos talaga yung matanggap. may time sila na may napanood sa TV na mas nakakalungkot daw pag nauna yung anak na matay sa magulang. Mas maganda daw mauna yung magulang kasi masakit daw mawalan ng anak. Oo. Parang sa isip-isip ko gusto kong sabihin, ba't ako nawalan ako dahil sa inyo? Parang gusto kong sabihin pero hindi ko kaya. Ano daw? Wala. So ano connection nun sa kwento? Ano ba connection Yun nun? nga, isang buwan ko nang hindi nakikita yung bata, wala na akong communication sa kanila. Dahil na andun sa... Pinagkala na ako ng karapatan. Okay. Doon.
dahil ba yan sa pangingialam ng nanay mo o dahil sa wala ka naman talagang ini-effort para bigyan kanila ng karapatan sa bata? May effort naman ako. Kaso, may merong kaso, oh. slight na nagigipit din ako. Alam mo minsan kahit namang gipit minsan hindi man ito usapin din ng pera kung nararamdaman din kasi nila na yung pag-ako mo hilaw lang naman masabi-sabi lang o kahit naman din ako yung pamilya niya baka yan din ang maging reaction ko no. Tapos sasabayan pa ng nanay mo na hindi ko alam for some reason syempre nanay mo yan no. So may say siya kaya lang siya yung gumagawa ng paraan para gumulo ang mga sitwasyon, di ba? Di naman actually siya yung gumawa. Parang naano lang siya sa mga nangyayari, sa mga chismis na doon. O bakit nga ba kasi siya naniniwala sa mga chismis, kuya? Sinasabi niya naman na kung pinapaniwalaan niya yun, hindi niya bibilan yung gamit. Pero umano sa isip ko yung sinabi niya na di porket binilan niya, naniniwala na siya. Doon ako naguluhan. Yun. So, nahihirapan ka dahil hindi mo makita yung bata ngayon. At lumipas ang isang buwan, wala ka naman din ginawa. Mag-iisang buwan. O see? Wala kasing ginawa. O kaya ka nahihirapan ngayon. Eh di sana, bago tayo nag-usap, bakit hindi mo naisipan pumunta dun sa kanila at ipaliwanag ang mga bagay-bagay? Sobrang galit na sa akin yung side nila. O dahil sobrang galit na, hindi ka naharap. O dahil duwag ka na, gano'n? Pero may pumipigil sa akin. So, Kung sino sabi ng yan? Mama ko, wag na daw akong magpakita sa kanila, hayaan ko na daw sila. May side na gusto kong sundin mama ko, pero may side na naalala ko pa rin yung bata. O kaya nga, Hindi ko alam kung alin yung gagawin ko. alam mo, 21 ka na. Okay? In short, matanda ka na. Pwede ka na mag-decide sa sarili mo. Okay? Tanda ka na, nasa right age ka na, ika nga. No? Kung, kuya, naka-speaker ka ba? Anong ginagawa mo sa telepono? Oo ko. Hello? Hello? Nag-e-echo. Oo Wait lang. Ano nangyari? Wag mo nang likutin yung telepono, kuya. Hindi ko linilikot. Hindi ko alam, nasa bar ka ba? May mga nag-video ka dyan sa gilid. Nakabukas ang TV. O, di ayun nga, no? Ayun yung sinasabi ko. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Okay. Kasi ako, simple lang naman, no? Kung ikaw talaga sinasabi mo sa amin, paninindigan mo yung bata na yan, inaako mo yan, hindi para siguro magpa-apekto ka din. Kahit sabihin natin, pamilya mo yan, no? Nanay, tatay mo yan. Kasi gusto mong patunayan sa kanila na gusto mo maging responsable, no? Maging responsableng ama doon sa bata na yon. At kahit na anong sabihin nila at alam mo naman mali yung sinasabi nila, no? Papatunayan mo mali. Diba? Hindi naman ito pagsuway, ito yung paggawa ng mas dapat gawin. Di ba? Opo. So, lalo mong pinapalaki tong issue na to, lalo mong pinapalala ito. Isang buwan ang lumipas, no? Hindi, syempre sila, lalong magagalit sa'yo. Huwag kang umasang kakalma sila. So, kung galit man talaga sila, normal yan. Diba? Normal yan kasi nagkagulo kayo At bilang nagkagulo dyan, ikaw, wala ka talaga din ginawa. Yun talaga yung pinupunto ko dito, wala ka naman din ginawa. Hindi, may ginawa naman po ko. Ina-explain ko yung mga nangyari, kung ano talaga yung, ba't nag-away-away sila. Yung pinsan niya ng ex ko sa kasya, nag-away dahil dun sa text ng mama ko Hindi daw siya naniniwala na sa akin yung bata. Alam mo, Ryan, hindi ko na talaga alam, no? Bakit kaya, ang tanong dito, bakit kaya yung mga tao sa paligid mo hindi naniniwala sa'yo? Hindi ko nga alam talaga. O kung hindi mo alam, wag mo i-expect na alam ko yung Mama ko lang sagot. talaga yung hindi naniniwala. Diba? Hindi mo kayang panindigan at patunayan sa kanila o papaniwalain sila sa mga nangyayari sa buhay mo, di ba? So, gagawin natin ngayon. Wala naman ako pwedeng ibang sabihin sa'yo kundi kahit na ano mangyari, gawin mo ang lahat para mapatunayan dun sa pamilya niya, at sa pamilya mo, na gusto mo maging responsableng tatay at gagawin mo lahat, papanindigan mo yan. Kahit na makarinig ka naman sa sakit na salita, normal naman siguro yon bilang may kumusong nangyari, no? Opo.
Mahirap yan, no? Ipapaliwanag mo sa side nila, at the same time, pakakalmahin mo yung side mo para magkaayos, no? Ang problema kasi niyan talaga, feeling ko may mali na doon pa lang sa relasyon yung dalawa, no? Doon sa nanay, ang term mo nga nanay ng anak mo, doon sa, kahit naman nung una pa lang na magkarelasyon kayo, may mali na agad. Opo. At hindi nyo nagawang tama. Diba? Hindi nyo na panindigan, hindi nyo na ipaglaban. That's why hanggang ngayon nahihirapan kayo. Opo. Diba? Yun naman talaga yung pinag-uugatan nun. Pero tingin ko naman hindi pa naman huli yan lahat. May paraan pa para magkasundo pa. Ikaw, yun na nga eh. At ang malungkot kasi nito, ikaw hindi rin magkasundo, tsaka siguro yung ex mo, no? Yung nanay ng anak mo na yan na tinatawag mo. Diba? Kasi kung kayo hindi magkasundo, kayo pa lang, sa level nyo pa lang, paano nyo i-expect na yung pamilya mo, tas yung pamilya niya, magkakaroon din ng kasunduan? Wala din. Opo. Ha? Kaya ngayon gumagawa ako ng paraan para maghanap ng trabaho. Matanong ko na lang, bakit ba kayo naghiwalay? Po. Yung ba talaga yung dahilan? Yung una po, okay na sana. Nakikita-kita ko yung bata, nadadala ko na dito sa bahay. Tapos yun nga, simula nung away na yun, nag-away ulit kami. Tapos nag-text na di ko na daw makikita yung bata kahit kailan. Ilalayo niya na daw. Yun. Alam mo, hindi ko naman din kasi magets kung bakit aminado ka na nga, naggipit, no, kapos sa buhay, may lakas ka pa ng loob ng kipag-away. Di naman po. Or kayo, di ba? Imbis na kumalma ka na lang. Hindi ko alam. Nag-text na lang sa akin one time yung ex ko na nag-text daw yung mama ko. Tapos nakita kong umiiyak mama ko. Ewan ko kung ano na nangyari. Tapos yun nga, nagkagulo-gulo na daw yung pinsan ng ex ko saka siya. Nag-away-away daw sila dahil dun sa text ng mama ko. Tapos, yun na, sinabi na ng... Alam mo, isa pa yan, isa pang hirap yan kung bakit nagkakagulo ang buong mundo, no? Nang nauso yung text na yan, lahat na lang ng pag-uusap ay nire-rely sa text. Tandaan natin, ang isang salita sa pamamagitan ng text ay, walang emosyon, di ba? Okay. Gusto ko palang sabihin, ang isang salita sa tunay na buhay, no, pwede mong ipahayag yan sa maraming paraan, di ba? Pwedeng pagalit, pwedeng painis, at kahit na ano pang gusto mo. Kapag text, hulaan mo naman, hula-hula lang. Kaya huwag kayo mag-expect na magkakasundo talaga kayo. Diba? Minsan kasi nami-misinterpret Madalas, most of the time, nami-misinterpret yan. Diba? Opo. Chismis, no? Yan ang number one cause ng kaguluhan, chismis. Smith. Oo nga, ba't naliliwala sila dun? Ewan ko rin sa'yo, ba't mo hinahayaan sila maniwala doon? Tinatanong ko naman pero ayaw sumagot. Hindi ko alam, Ryan. Ang alam ko lang, kailangan mong ayusin yan. Kasi kung patatagalin mo yan ng isa pang buwan ulit or isa pang linggo, no? Siguro safe nang i-assume natin na talagang hindi mo na nga makikita talaga yung bata. No? Kung wala kang gagawin. Tandaan mo, hawak nila yung bata, di ba? Opo. Gustuhin mo man, no, seryoso man kagustuhan mong magkaroon ng karapatan, no, diyan sa anak mo na yan, diyan sa bata na yan. Yung karapatan mo ay magdedepende sa kagustuhan nila, no? Kung gusto nilang ipagkaloob sa yung karapatan o ipagkait nila sa iyo 'yon. So kailangan mong kailangan mong i-work out yung bagay na yan. Kailangan mong paghirapan yan, kunin ulit yung loob nila, mag-sorry ka doon, bahala ka kung ano sabihin mo, alam mo na malaki ka na, nakagawa ka na nga ng bata Diba? Kaya mo yan. Okay din po. Sinusuportahan ka namin. Pero kung wala kang, in short, kung wala kang gagawin, ano mo na, i-set mo na yung sarili mo, hindi mo na makikita talaga yung bata. Opo. Pero may kasi siya na, yun, natatakot ako konti doon may text siya na pag nagpakita pa daw ako, baka may magawa sa akin yung father side niya. Matakot ka na lang, no, matakot ka, manginig ka sa text, at wag mo na lang po silang puntahan doon, wag mo silang kausapin, at
Huwag mo nang makita yung bata. Ganun na lang kasimple. Duwag ka pala eh. Hindi naman po sa ganun. Pero ano, natatakot ka lang dahil sa text. Tandaan natin, Ryan, ang isang tao, kapag kagalit, wala na talagang sasabing matino yan habang may nagte-text sa'yo ngayon. So, sino yung nagte-text sa'yo ngayon? Wala yung cellphone ko. Kuya, hindi nawawala. Naandyan nga eh. Naririnig ko nga eh. Wala po. GM lang. Ha? GM lang. Alam mo, Ryan, huwag ka magagalit sa akin ha. Po. Para ako nakikipag-usap sa bata. 21 ka na, di ba? Opo. Para ako nakikipag-usap sa 9 years old and 7 months and 12 weeks. And 3 days. And 2 hours. Ouch. And 12 minutes. And 3 seconds. And 0.7 milliseconds. Di ba? At may nag-angat pa ng telepono nyo. Ha? Kuya, wag mo kong gawin parang tanga ka. Sorry po. Huwag ka mag-sorry. Dahil kahit mag-sorry ka, hindi naman maalis yung kainisan namin, di ba? Well, sino yung nag-angat ng telepono? Wala po. Hindi ko alam, hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa telepono. Actually, hindi ko nga alam kung seryoso ba itong pakikipag-usap mo sa akin kasi feeling ko binoboxter mo lang kami dito, no? Wala, hindi Feeling po. ko gusto mo lang gumawa ng kwento, may mapag-usapan lang. Okay. Tingin ko naman, nasagot ko na yung tanong mo. At nasabi ko na mga bagay na gusto kong sabihin. Opo. Okay? Yun na lang. Kung wala kang gagawin, kung manatili kang duwag, baka pinanganak kang duwag, hamon, matakot ka na lang sa text nila na baka may gawin sila sa'yo at hindi mo na makita yung bata. Opo. Alam mo, minsan ng mga tao hanggang salita lang yan. Madalas, no, pagkagalit nga, walang sasabihing matino yan. Siyempre, lahat na lang masasakit na salita sasabihin. Pero sa totoong buhay, pagkaharap na naman na at mas nakakapag-isip sila ng matino, humupa na yung galit, hindi naman nila yung magagawa eh. Opo. Ipakita mo lang na, no? Minsan yun lang importante, ipakita mo lang na desidido ka dyan sa bagay na yan, no? Desidido kang ma-win back, no? Yung tiwala nila, no? At ipagkaloob nila sa'yo yung inahangad mong karapatan. Tingin ko may, kung mag-e-effort ka lang, no? Kahit mahirapan ka, wala ka naman choice eh. May choice ka pala. Mahirapan o hindi. So, yun. Yan. Okay? Ngayon, sana ma-realize mo na hindi ganun kadali yung mga bagay na pinasok-pasok mo. Yan ha, pinasok-pasok mo kasi yan. May lumabas tuloy. Grabe. At may hirapan ka tuloy. At wala kang karapatan. Pwede ba? Dude, please, wag mong sasabihin, no? Wag na sana kami makakarinig na, kasi natatakot kasi ang hirap. Wala kang karapatang mahirapan. No? Tiisin mo yan lahat. Kung ito ay para sa anak mo, okay? Opo. May gusto ka pang sabihin? Wala na po. Sigurado ka? Opo. Maraming salamat sa pagtawag. Bye-bye. Thank you po. Si Ryan ang Cubao. Wala na siya. Ay, nako. Ikaw, baka meron kang komento, no, at mensahe para kay Ryan. Facebook.com/Chicoloco Manila, Twitter.com/Chicoloco_SFM. Tignan natin ang mga reaksyones ng mga tao sa Facebook and Twitter. Sabi ni Carlo Paraiso ng YesFM Boracay, kaya siya di pinaniniwalaan kasi wala siyang isang salita. Puro lang atas at sat, kulang sa gawa. Lagot ka. Di ka makakaapak ng Boracay. Aabangan ka dyan doon sa may likod ng puno ng nyog. Yun lang naman usually mga puno sa mga nyog, puno ng nyog. Sabi ni Jay, ito lang ang mapapayo ko sa'yo, bro. Isihan mo lang kasi. Alam mo, lagi nakakatulong tong line na to, no? Para di maging komplikado ang lahat. Okay? Sabi niya talaga. Galing-galing talaga niya. The best talaga ito, no? Ba't di kaya rin paboga to? Paboga kaya kita. Sabi ni Rosemary Santa Maria, hi! Mangandamatay sana ang mga chismosa dahil sa kanila nagkakagulo na. Mas gusto ko pang magbalat ng patatas kaysa makinig sa kwento. Kuya, sige nga, tulungan mo si Sarah.
Ah... Sabi ni Jay Rupido, may ginawa daw, 1 month kang nakatunganga, napakaduwag pa. Oh, para kang vakler ka, sabi. Tanda-tanda na, duwag ka pa. Alam mo, sige, in fairness naman din sa kanya, no, may mga times na kung ikaw lalagay sa sitwasyon niya, may mga pagkakataon matatakot ka rin, no? Normal naman, tao tayo, no? Matatakot, syempre, pinagbabalaan ka. Pero dito natin makikita kung gaano ka nga ba talaga ka decided, ano, ka-decidido na ipaglaban yan, na isulong yan, di ba? Oh. Pag may katwiran! Ano? Okay, sabay-sabay. Ready? Malakas ha kapag may Okay. Ikukumpas ko ha. Okay, ready? Kapag may katwiran! Ipaglaban mo! Ang bobo na nagsabi ng mo! Mo dapat, mo. Oh, ready? Kapag may katwiran! Ipaglaban mo! Ang galing. Para sila mga ututo. Ano to? Sabi ni Romano de Vera, Kuya, nasa tamang edad ka na para mag-decide para sa sarili mo. Huwag ka masyadong dumidepende sa sinasabi ng nanay mo at ng ibang tao. Act accordingly. Wow, act accordingly. Sabi ni John Cesar ba to? No, walang yung balls yung yung color. Kuya Checo, magdadalawa na anak pero pinanindigan ko. Ano? Magdadalawa na anak ko pero pinanindigan ko kahit mahirap. Wala naman madaling way sa pagiging tatay. Kailangan mo maging matigas. Ayan, o, tama, no? Kung hindi ka magiging matigas, hindi ka magiging tatay. Bakit? Bakit tumatawa? Totoo naman yun, ah. Diba? Mahirap maging tatay. Ay, hindi pala. Mali pala, no? I-correct natin ang mga bagay-bagay. Madaling maging tatay, mahirap maging ama. Diba? There's a big difference between, being tatay at being ama, no? Ama ka pala eh. Amang to. Diba? Hello po sa mga ama, no? Mga huwarang mga ama. Minsan lumandi ka na, kumati ka lang, no? Bukas tatay ka na, no? Pero yung pagiging ama, no? yung kaganapan ng pagiging ama mo ay hindi pa kagad yan masasabi. Sabi ni Doyo, wag kang ang duwag, Kuya Caller, isip bata kasi. No? Sabi ni Mark Rafael sa Facebook pa rin, no? Chismis is more fun in the Philippines. Alam mo, oo nga. Ganito gawin natin. Itag nyo nga, sige nga, itag nyo nga yung mga kapitbahay yung chismosa. Magkakaaway-away na. Itag nyo sa Twitter at sa Facebook yung mga kapitbahay yung chismosa. Oh. Ngayon na. Sabi ni how do you pronounce this? Harvey? Darren? You're old enough to decide on your own. Don't act like some silly schoolboy. Wow. Silly, masarap yan, di ba, sa patis kanya. Tapos, nasihiwain mo, di ba? Silly. Labuyo, ganon. Sabi ni Maeve Lianyo, sabi nga ng caller mo dati, hindi mo malalaman ang katatagan mo kung isusuko mo ang ipinaglalaban mo. Correct? Tama, no? Tama.
Tamang-tama talaga yan. Ay, nako. Sabi ni sa'yo, Kuya, lumaban kwa. Porkit may paglaban mo, may kwa. Ano ba? Nga kayong makulit. Bukas talaga. Bukas ay talagang wag na magulat ang karamihan, ano? Dahil ang totoo niyan, bukas pagkatapos ng mga commercial, pagka nag-intro ko, ang maririnig nyo ay ganito. Tuloy po kayo sa espesyal na edisyon ng Yes Diaries, ang Halloween Special. Naramdaman mo na ba yung naglalakad ka sa isang madilim na lugar? Pagkatapos, pakiramdam mo may sumusunod sa iyo. Gusto mong lumingon, pero natatakot ka na baka pag lumingon ka, makakita ka ng Darna! Ano ba? Natatakot na. Huwag kayo matakot. Bukas. Yan. Bukas, no? Ito na yung background, official na background music natin. No? May mga konting bago kung ano man yan. No? Kaya naman, kung meron kang, sabi ko nga, spooky story, no, i-send mo yan sa aking email account at chicoloco.yesfm@gmail.com. Again, it's chicoloco.yesfm@gmail.com. Okay, at ilagay mo sa subject ang spooky. Okay? Okay, yan ha. Sabi ni Crisel, bigla akong kinabahan sa background music mo, Kaines. Pero di ba, may mga ganyan talaga, no? Ako, no? Though I love science, no? I love science so much. Hindi mo siguro din ako matatawag na scientific person. I mean, yung buong buo, no? Kasi naniniwala talaga ako na there are some things which cannot be, defined or explained by science, di ba? And ang cool pa minsan dito, kahit minsan mga doktor, no, bibihira yung mga nagsasabi or umaamin na minsan sila may mga experiences din, no. May mga hindi rin talaga sila napapaliwanag, no. Kaya nga kahit naman sa mga pelikula napapanood natin, no, ginagamit nilang term na, well, miracle, di ba? So that alone could actually explain at kaya magpatunay na hindi lahat ay kayang i-explica ng siyensya, bigyan ng. So bukas, yung mga bagay na mga ganyan-ganyan, no, yung mga biglaw na ramdaman, nakakatakot, nagpatindig sa balahibo mo, no, nag-camping kayo for example, tapos kayo magtutropa, no, nag-trip-trip kayo, tapos may nangyaring kakaiba na hindi nyo makakalimutan, no, sa tanang buhay ninyo. Bukas pag-uusapan natin yan, di ba? Baho, brad, ah. Alam niyo, natatawa lang ako sa sarili ko. Nung unang taon na ginawa ko ang Yes Diaries Halloween Special, wala pa masyadong bisita. Actually, wala talagang bisita nun. Hindi ko alam kung nagkataon nun na sumakto ang November 1 yata yon at holiday. So, walang bisita. Wala rin ako masyadong mga kasama.
isa lang yata technician lang, tapos nag-anes pa sa CR ata, di ba? So habang nagbabasa ako, so while I was reading, no, yung a certain story, so kinuha ko sa Gmail account, then alam mo yung kinikwento ko siya with this background music. At habang kinikwento ko siya, tumatayo talaga yung, alam mo yun, tumatayo yung balahibo ko. Hindi ko alam kung tinatakot ko ba yung sarili ko. Because minsan ganyan, ano, the more na pinag-uusapan mo, nasa isip mo yan, doon magsisimula din yung takot na, ako wala lang. So, ina-enjoy ko lang. Nabasa ko lang yun. All of a sudden, talaga, tumatayo talaga yung balahibo ko talaga, no. Yung alam mo yung feeling ko may humahatak ng damit ko sa likod, yung ganung, tapos wala, alam mo yung lilingon ako dito tapos walang tao, tapos yung mga bisita ko lang nakakita, pag lumingon ako sa kanan, salamin. Tapos madilim, tapos malingon ako sa kaliwa, ganun din. Hanep. Ang cool. Ay nako. So bukas, no, ang third year ng Yes Diaries, the Halloween special. Pangit. Di bagay. Hindi kasi bagay yan. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakatalokbo ngayon ng kumot. Naku, wag mo nang aalisin yan. Nakakatakot. It's so scary. It's so spooky. Ano ba? Ba't ba kayo natatawa doon? Nakakatakot nga yun eh. Sabi ni Bastos Neto, sabi ni, ano to? Norato Castillo, walang humahatak ng damit mo. Masikip lang talaga. Bastos to. Bastos mo ah. Suntokin kita eh. Lala. Naiirita rin ako dahil pinabago ko yung glass, no, yung lens nung salamin ko. Sabi ni Art sa Facebook, walang multo, bad spirit meron, hindi sila kaluluwa. Sabi sa Bible daw, kapag namatay ang tao, dalawa, diretso agad sila sa langit o impyerno. Sabi ni Ryan Pastrana, ang lakas ng hangin sa background ni Checo, parang nasa mata ng bagyo lang. Ay, nako. Sabi ni Jomar, hello Kuya Checo, nakakatakot, tama na. Si Guard, kalingasan po ito ng J. Gatlabayan. Ano ba, ba't ko binasa? Nakabati tuloy siya. Hello sa'yo Kuya. Mabuhay ang mga gwardya sa buong Pilipinas. Bukas, no? Magsisimula na ang Gabi ng Bading. Lagim pala, lagim. Yan, no? Magtatakutan tayo bukas. So, yun lang naman. 10:48 ang oras. Oras sa tidya ating lahat ng mas pinatibay na sako, kasya ka rito. Ha? Kaya huwag ka makulit, baka maisako ka. Okay? Sabi ni RV, naramdaman mo na ba habang naglalakad ka, bigla ka umutot? Ayaw mo lumingon sa likod, baka may tao. Diba? Minsan naka-headset ka, kala mo, hindi malakas. Isinasabay mo pa sa beat. May tao ka pala sa likuran. Nakaka-bad trip. Ang gagawin natin. Sabi ni Ana, huwag kang matakot sa patay, matakot ka sa buhay.
Di rin, uy. Di rin, ikaw na lang. Ikaw, wag matakot. Oo nga, tama naman talaga yun. Sabi ni Jay, Chico, walang caller bukas. Meron din. Meron nga. Ayun nga lang nga, yun ang isa siya. At walang guhit ng kapalaran bukas. Huwag kayong makulit, ha? And I'll be entertaining, as many callers as we can, as much as we could squeeze in sa ating oras. So bukas, okay? Okay? Punin niyo na yung mga kwento niyo na yan. Sabi ni Lloyd, pag ako naihi dito, ipapunas ko sa yung damo. Kaya ka di, baboy nito. You're such a pig! Sabi ni Jella, ang galing mo ding mang buwisit, Cheko? Manakot pa. Sabi niya, ay, natatakot. Hello po, para po sa mga natatakot dyan. May paghapa siya. Bukas siya. Bukas. Sabi dito ni Emilio, alam na sa mga bibisita, wag na pumunta sa booth para matakot siya. Ano naman? Kaya ko to, no? Ako pa? Basta alam nyo na, pag bigla na lang naiwan yung background music, wala na nagsasalita. Alam nyo na, ha? Muwi na ako sa amin. Amo na. Huwag na kayong makulit. Sabi ni Kato, mukhang maaga ako matutulog nito bukas. Bakit? Dahil sa background music ni Chico bukas. Bahala kayo. 10:51, 9 more minutes before 11 in the PM. Tawag na 8326165. Usapan at kwentuhan pang kaibigan, mga issue sa mga bagay-bagay sa buhay-buhay. Let's talk about it like right now. No? In the meantime, let's move on with more of the music. We'll have something from Mariah Carey. Kailan mo bukas? Oo. Let's also play something from Martin Rivera, Michael Pangilinan, and Casey Tandingan, At ang ating second caller when I come back. So please, Metro and Mega Manila and the rest of the world, hey, don't you go anywhere. In the meantime, eto na murder. I'll give you something from Jordan Hill na kapag naririnig ko, naaalala ko ang aking kabat